Magandang gabi mga ka-haunted. Ako si Sir John. Samahan niyo ako sa mga kwentong nakakakilabot at nakakatindig balahibo na base sa mga nakakatakot na karanasan mula sa ating komunidad. Magandang gabi, Sir John. Ako nga pala si Marco. Gusto ko sanang ibahagi ang isang nakakatakot na kwento na nangyari sa akin noong nag-aaral pa ako sa aming probinsya. Noong ako ay nasa high school at nag-aaral sa isang lumang paaralan sa aming probinsya. Ang paaralang ito ay itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano at maraming kwento ng kababalaghan ang kumakalat dito. Isang gabi, kami ng mga kaklase ko ay nagdesisyon mag-overnight sa paaralan upang tapusin ang aming project. Ang silid na aming pinagdausan ng overnight ay kilala sa mga kwentong kababalaghan. Ayon sa kwento, si Miss Teresa ay isang guro sa aming paaralan na kung saan namatay sa isa sa mga silid. Habang abala kami sa paggawa ng project, biglang nawalan ng kuryente. Nagdilim ang buong silid at tanging ang mga flashlight lang namin ang nagsisilbing ilaw. Nagdesisyon kaming magpahinga muna at magkwentuhan. Habang kami ay nag-uusap, narinig namin ang tunog ng mga yabag na papalapit sa aming silid. Inisip namin na isa sa mga gwardiya na nagronda. Pero walang tao na dumaan sa harap ng pinto. Bigla kaming naaramdam na malamig na hangin at isa sa mga kasama namin ay nakakita ng anino na dumaan sa bintana. Kinalibutan kaming lahat, Sir John, at nagsimulang tumakbo at magdasal. Ang aming leader na si Ana ay nagdesisyon tignan kung sino ang nasa labas ng silid. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto, ngunit wala siyang nakita. Pagbalik ni Ana, may narinig kaming umiiyak sa dulo ng silid. Nakatingin kaming lahat sa direksyon na yon at nakita namin ang isang babaeng nakasuot ng lumang damit pangguro. Siya'y umiiyak at tila may hinahanap. Kinlabutan kami at hindi makagalaw sa takot. Nang biglang bumalik ang kuryente, nawala rin ang babae sa harapan. Pagtapos ng gabing iyon, nagdesisyon kaming tapusin ang project at umuwi na. Kinaumagahan, kwento namin sa aming guro ang nangyari. Ayon sa kanya, marami na ang nakaranas ng kababalaghan sa silid na iyon. Sinabing si Miss Teresa ay hindi matahimik at patuloy na naghahanap ng mga estudyanteng matutulungan niya. Pero ito pa lang ang simula ng aming kwento. Makalipas ng ilang araw, nagpasya kaming bumalik sa paaralan para tapusin ang natitirang bahagi ng project. Pinili namin na magstay ulit sa parehong silid dahil ito ang pinakamalapit sa library kung saan kinukuha namin ang karamihan ng mga informasyon. Dahil sa aming naranasan,
mas naging maingat kami ngayon. Habang abala kami sa pagsulat at pagpabasa, narinig naming muli ang pamilyar na yabaga mula sa labas ng silid. Pinilit namin huwag pansinin, ngunit nangyari na naman ang pagpatay ng ilaw. Agad namin binuksan ang mga flashlight na aming daladala at nagtipon-tipon kami sa gitna ng silid. Walang gustong lumapit sa pinto, Sir John. Nang biglang may kumatok ng 3 beses, tumigil kami sa paghinga. Sino yan? Tanong ni Ana. Walang sumagot. Nagkatinginan kami at nagdesisyon na sumilip mula sa maliit na bintana sa pinto. Nang buksan namin ang pinto, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa likuran. At nang lumingon kami, naroon si Miss Teresa. Nakangiti, ngunit luhaan na malapit sa bintana. Mabilis naming isinara ang pinto at nagsiksikan sa isang sulok ng silid. Narinig namin ang kanyang iyak na mas lalong nagpalakas ng takot namin. Tumigil ang oras at tila napakabagal ng mga sandali. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang gwardiya. Ano nangyayari dito? Ika ng gwardiya. Agad namin ikinuwento ang aming nakita at narinig. Ngunit sabi ng guard, wala siyang nakitang kahit ano sa labas. Sinabihan niya kami na umuwi na muna at ipagpatuloy ang project sa aming mga kanya-kanyang bahay o ipagpaliban na lamang sa ibang araw. Hindi na kami nagdalawang isip at mabilis na nag-impake ng aming mga gamit. Bago kami umalis, nakita namin sa gilid ng pisara ang isang nakasulat na mensahe. Tulungan niyo ako. Kinilibutan kami at nagdesisyon na hindi na bumalik sa silid na yon. Ilang linggo ang lumipas at muling nagkaroon ng event sa paaralan. Isang gabi ng Sabado, may nakatakdang program sa gymnasium at kailangan namin ayusin ang mga props sa silid. Napilitan bumalik si Ana at ako para kunin ang ilang gamit sa haunted na silid. Pagpasok namin, bumungad agad sa amin ang malamig na hangin at madilim na kapaligiran. Nagmadali kaming kunin ang mga props at lalabas na sana nang biglang may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng mesa. Nagtinginan kami ni Ana at dahan-dahan naming sinilip nang Bigla na lang may tumalon na pusa. mula sa ilalim ng mesa. Napasigaw kami sa gulat. Akala namin yun na yun. Pero nang tingnan namin ang pusa, tila kakaiba ito. Ang mata nito ay pula at parang nagliliwanag sa dilim. Binaliwala namin ito at napatuloy sa pag-alis. Nang biglang magbukas-sara ang mga pinto at bintana ng walang dahilan. Nakakabinging ingay ang narinig namin at nagsimulang umikot ang mga bagay sa paligid. Isang malakas na sigaw ang narinig namin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Napatakbo kami palabas at hindi na muling bumalik sa silid na yon. Simula noon, ang silid na yon ay permanenteng isinara at hindi na muling ipinagamit. At sa pagtatapos ng ating gabi, huwag nating kalimutan mag-subscribe sa Pinoy Haunted Stories PH. I-like at i-share ng video na ito at mag-iwan ng komento sa ilalim. Kung may sarili kayong karanasan o kwentong gustong ibahagi. Huwag din natin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. Hanggang sa susunod na takutan, Sir John po ng Pinoy
haunted store. Stories.